mensahe ang kailangang marinig ng mga pa-Isis. Sa buong week na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Mag-describe ko yung bida. Okay? Tingnan nyo kung makikilala nyo to, kung kayo ba to o person nyo o kakilala nyo. So, ang bida natin ay lalaki. Yung lalaki, pwede rin namang babae yung bida, pero kung extrovert siya. Pero mas tatama to sa lalaki. Na lalaking tao. Itong reading. Anyways, so yung bida natin ay tatay na. Alin man dito sa mga description yung fit sa sitwasyon nyo. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay para sa inyo o sa kakilala nyo. Okay? So again, tatay na, kasal, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may trabaho. O ito yung boss nyo, pero lalaki. May impluwensya siya eh. Anyways, ano meron dito? So, nahirapan siya dyan, oh. So, 10 of Wands. Nahirapan siya dito. Sa pag-balance. Kasi ito ay ano eh, pagka sa conclusion na parehas sila magbe-benefit. So, more like agreement or reconciliation. O pagkakaayos. Ngayon, may Hierophant tayo. Maraming pwedeng meaning to. Pwedeng kasal, commitment, belief, truth. So, dahil maraming meaning, i-clarify natin. Pag-balance saan ba yan? The World. Kasi ano rin to eh, peace. World peace. So, peace na nga to, peace din to. O success. Celebration. O completion. Pero again, ito pwede rin tradition. So, tatama siya sa relationship. Kasi lalabas naman dito kung friendship, sa work. Pero pag walang lumabas, at usual na reading ko ay relationship, edi relationship na to. Commitment. Kung walang lumabas na clue about career, friendship, kapitbahay,
ka-workmate, di automatic relationship to dahil relationship reading ang usual na ginagawa ko. So in short, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang pero mas tatama to sa nangyayari na. Na para bang yung lalaki nahihirapan siya sa kasalukuyan niyang karelasyon. Parang di sila compatible dito. Compatible sa relasyon. Ito, magmumukha na itong relasyon. So, bakit kaya? Sagabal to eh. Alamin natin bakit hindi sila magkasundo ng asawa niya o karelasyon niya ngayon. O siguro dahil magkakaiba sila ng paniniwala. Iba ng culture, tradition, religion. O dahil LDR sila. O foreigner yung partner. So, yun na lang. Okay? Hindi ko nagka-clarify. So, punta na lang tayo sa future outcome ng ganitong sitwasyon, no? So, at first, ito, hindi satisfied. Mild dissatisfaction din kasi meaning ito sa binungan ng kanyang investment, effort, na para bang nagwo-worry. May someone na nagwo-worry dito. Probably yung lalaki yung ano. Energy to ng lalaki kasi siya to. Siya yung nagwo-worry dito. Maraming pwedeng meaning. Pwede, guilt din kasi to. Pwede rin guilt. Regret, remorse, worry, depression, hopelessness, anxiety, insomnia, depression, nasabi na ba? Despair. Pero maganda dito, nandito yung the fall. Ito ay new beginning. So mukhang may restart sa ganitong sitwasyon. May change. Kasi bumalik sa zero eh. Ito yung beginning. Babalik ulit ang lahat sa simula. So, ibig sabihin may chance pang mabago yung sitwasyon na to. Yun ang mahalaga. Diba? Kaysa ending yung part na to. Kung ending to, edi separation yun. Zero eh. So, more like may chance pang ganitong sitwasyon. Okay? Chance pa ng pagbabago. So, sino yung possible partner dito? So, ito yung partner. Doon muna tayo sa partner o person. Bago yung kakilala o idol. So, yung partner or person ng Pisces dito ay kapwa nila Pisces, Leo. So, halimbawa, hindi tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kapwa niya Pisces, Aquarius, Scorpio,
Ibang description. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Okay? So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, busty chest. Basahin ko na lang para mabilis. Tribal, Hispanic o Latino. Average build. Pero medyo mahirap unawain to. Kaya palawanan ko na rin. Ito, malaki hinaharap. Ay, malaki yung, iyon. Ito, tribal, may tribo. Ito, may someone na nasa Amerika siguro, kasi Hispanic, Latino, ano siya South America, pero di ako sure. O pwedeng ito yung lugar o bansa na lagi nag-Spanish. Spanish yung language. So again, Hispanic or Latino or Latin. Or kung di man ganun ay nasa Amerika o nasa abroad o foreigner na lang in general. So kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, kakilala o idol o person. Ito, may someone na average build. Ang katawan, di mataba, di payat, sakto lang. Ngayon, ibang senaryo. Ayusin ko lang tong deck na ginamit ko. Dahil masikip. Malit lang yung table ko. Anyways. Ito, ligawan. Ligawan sa gabi. So, pwedeng kayo mismo to na makaka-experience o kayo yung manliligaw. O anyone na malapit sa inyo. Ngayon nga, may ligawan sa gabi na maaaring mangyari kasi bulaklak to. So, parang courting, di ba? So, ito gabi. O pwedeng may someone na magpapasalamat sa inyo sa gabi. Kasi gratitude na to. O pwede rin, pangatlong senaryo, may mag-apologize. Regardless kung anong time. Basta, apology, ay posible. Confession of feelings. Pwede rin, lalo na sa gabi. Heart-to-heart conversation. Pwede rin. Lalo na nga sa gabi. May iba sa inyo na magiging creative pag gabi. O baka makatanggap ang iba sa inyo ng regalo. Either peace offering to, o matatanggap nyo yan sa gabi. Ano ba? Magiging somewhat absent-minded yung iba sa inyo. Regardless kung anong time. Pero, may iba sa inyo na nabibigyan ng bulaklak sa gabi. Or kung di man ganon, ma-recognize sa trabaho o sa skill na ginagawa niya, sa talent. Anyways, iba na. Marami pa ako naisip kaya lang, boring na eh. Ibahin na natin. Oh. Ano to? Mysterious. Mysterious money. Eh baka surprise to.
Surprise in a way na baka makapulot ng pera o may magbibigay all of a sudden ng pera. Mystery kasi to. Ito ay small amount of money or opportunity. Mystery opportunity? O luck? May ibang case, ito yung worst case scenario. Bigla na lang ginost yung iba, OMG. O bigla na lang no contact. O nagka-problema sa communication. Magugulat na lang yung iba sa inyo. Magtataka bakit. Pero mas tatama to sa magkarelasyon. Na para bang, wala silang idea kasi may may book tayo. Ito kasing Clover, may nabasa ko na nung sinaunang panahon, as in 18th century siguro, no, o 17th. Basta nung unang panahon daw, yung mga mag-lovers, pumupunta sa lugar na puro clover. Doon yung sikretong tagpuan nila. Pero syempre, doon sila nagtagpo, doon din sila maghihiwalay. Ganun. So, pwede rin siyang card ng hiwalayan. Nung sinaunang panahon. Kasi nga, doon yung meeting place nila. Eh kung di nag-work yung relasyon, eh di doon din sila maghiwalay. Anyways, ibang case din ay all of a sudden biglang may magiging flirty. Flirty, playful, sa iba sa inyo, baka kayo to, magiging ganun. Kasi pwedeng energy ng ibang tao o kayo to. Kasi pwedeng vice versa. Ito maganda. Yung iba sa inyo, who knows? Baka biglang magkapera nga. Or tumama sa any form of gambling. Lotto. Bargain. Sa week na to. Ano maisip pa? Ay, 17 minutes na pala to. Hindi ko na ilalabas tong last deck natin at mabilis lang yung reading ko dapat. Dahil marami pa akong gagawin na video. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.